So yon mga ka-DIY, sa mga mahilig magkalikot o mag-DIY, meron akong isi-share sa video na to kung nagnanais kayo na mag-set up ng inyong mga small solar setup sa inyong mga bahay. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na hindi abot ang Meralco o kuryente dyan sa inyong lugar. Eto, may tuturo ako sa inyo kung paano kayo makapagbuo ng solar setup. Sana mapanood nyo ng video na to dahil kailangan nyo to, kung nakakatipid pa kayo, ay pwede nyo nang magamit sa inyong mga pangangailangan sa bahay. Tara, ituturo ko sa inyo mga kailangan nyo. So dito sa akin, meron akong electric fan. Mga ganyan lang yung electric fan na para hindi masyadong maubos yung battery natin. At etong natin, extension, gumagana yung dalawang electric fan doon, nakagaya rin nito. Ayan, naka-extension yan. Ito naman kulay red na yan, nakakonect din to sa ilaw. Ang fluorescent light na 12 volts. At ang kailangan nyo lang para makabuo ng solar setup, ito, yung solar charge controller na yan. Ayan, isa yan. Kailangan nyo, tingnan mo, ang taas ng amperahe ko ng aking battery. Dahil habang ginagamit yan, nagcha-charge pa rin. Tapos itong mga breaker na to, itong DC breaker lang ang kailangan nyo na 20 amperes bawat isa. Tatlo, bakit? Ito isa sa solar, ito sa battery, at sa mga load na kailangan nyo para sa mga ilaw na ikakarga nyo, para sa mga lighting. Kahit ilan dyan na pa 5 watts, pwede nyo ikalat sa bahay nyo. Bumili lang kayo ng itong speaker wire. Pwede na yan sa mga 12 volts na solar natin, solar lights na mabibili natin. At saka itong tiyaning battery, dapat pwede rin kahit 25 Ah lang, palag-palag na yan. Kung wala kayong budget, mas mura yan, 1.8. Ito nasa 2 plus to. Kasi tinaasan ko, plano kasi mag-upgrade yan hanggang 100 Ah. Kaya yan ang pinili kong tiyaning battery. Sa tiyaning battery, masisiguro na natin na matibay dahil ito ang ginagamit ng mga pampasal ng e-bike. Kaya highly recommended din to sa solar setup at maasahan natin dyan. At ang pang-apat natin kailangan ay itong power charge controller. Itong power charge controller na to, highly recommended ko kasi subok ko na. May mga nasubukan ako iba na matataas yung voltahe, yung wattage, pero peke. Kaya may nag-recommenda rin sa akin nito at ito nang binili ko. Sa katunayan, dalawa to. Ang 500 watts nasa baba sa aking setup. Ayan, 300 watts sa mga beginner, pero kung nais nyo mag-upgrade, hanggang 500 watts na solar panel, 500 watts na power inverter. Yun lang yung kaya niya. Okay? Baka sumobra kayo ng solar panel nyo, hindi rin kayo gagana. Itong ganitong 300 watts, ang kaya na itong masuplayan, na kayang mag-supply nito ay 200 watts na legit na solar panel. Okay? At saka itong mga wire na kailangan nyo, battery connector, pero dito na lang kayo kumuha sa pang solar na extension nyo. Ayan, mga pang solar lang yan, ginano ko lang yan, kinat. Kasi 12WG yan. 12WG ang pipiliin nyo kung mahaba ang bubong nyo para mas makapal. Ito kayo sa akin, 12WG lang. Kaya andyan lang naman yan, napakalapit, halos 2 meters lang ang layo. Kaya okay lang yan para ang supply ng kuryente hindi masyadong mag-iinit. Tapos, yan lang. Wala na kayong ibang kailangan. Kung gumawa lang kayo ng mga kahoy na ganito, patungan at extension wire, dalawa yan, isa dito. Meron kasi ako dyan sa may kalapati ko, may electric pan ako dyan sa kailaw na ginagamit. Ito namang kabila, extension dito sa kwarto. Mga nagnanais mag solar setup na small solar setup lang, na kaya nyo i-DIY, sundan nyo lang to na pattern ko na to. Ay nakasulat naman dyan, negative, positive. Hindi nyo naman siguro pagpapalitin yan, di ba? Alam nyo na yan kapag nag-DIY kayo. Kaya napakabilis na ito gawin. Kaya sa mga hindi pa nakakapag solar setup, try nyo to. Pwede nyo rin ako message para mag-guide kayo, okay? Basta mag-subscribe lang kayo at mag-follow. Maraming salamat!